Ang malaking gitnang Villa Amore ay bumukas ng marahan, na parabang nagpapaalam sa sikat ng araw na pumasok. Narito si Aurora, o Ara, na nakatayo sa labas, bitbit ang isang lumang maleta at isang pangarap na simple lang ang makatulong sa kanyang pamilya sa San Pablo. Ngunit ang pangarap na iyon ay tila napakalayo sa bigat ng napakalaking mansyon sa harapan niya. Ang Villa Amore ay isang obra maestra ng arkitektura, ngunit sa likod ng ganda nito, may nararamdaman siyang lamig at lungkot. Habang naglalakad siya sa driveway, may biglang bumusina sa likod niya. Isang mamahaling SUV ang humarurot at tumigil ng biglaan sa mismong harapan niya. Bumaba ang isang lalaki matangkad, may makisig na pangangatawan, at may mga mata na tila tinatago ang isang malalim na kalungkutan. Si Don Rafael Rafi de la Vega, ang amo niya. Ang muka nito ay walang emosyon, at ang tingin niya kay Ara ay parabang isa lang siyang estranghero na biglang napatpat sa bakuran niya. Ikaw ba yung bago? Tanong ni Don Rafi. Ang boses niya ay malalim at walang halong interes. Opo, sir. Ako po si Aurora Santos. Ara po, sagot ni Ara. Kinakabahan. Hindi sumagot si Don Rafi. Tiningnan lang niya si Ara mula ulo hanggang paa. Tumalikod at pumasok sa bahay. Naiwan si Ara sa labas, nag-isip kung paano niya haharapin ang ganitong klaseng pamilya. Isang matandang kasambahay, si Aling Lita, ang lumapit sa kanya. Huwag mo na lang pansinin si Don Rafi. Ganyan talaga siya mula nung nawala si Maam Sofia, paliwanag ni Aling Lita. Halika, papasok ka na. Sa loob ng bahay. Lalong naramdaman ni Ara ang lamig. Ang malalaking bintana ay nagpapapasok ng liwanag. Ngunit walang sigla ang lugar. Ang katahimikan ay biglang binasa ng malakas na tunog mula sa itaas. May nagbabasag ng plato. May umiyak na bata. At may sumisiga. Hayaan mo sila, sabi ni Aling Lita, ganyan araw-araw mula nang wala na ang nanay nila. Nasa hapagkainan na si Ara nang dumating ang tatlong bata. Si Luisa, ang panganay na 12 taong gulang na may matatalim na mata. Si Carlo, ang 9 na taong gulang na malikot at walang takot. At si Mariel, ang 6 na taong gulang na tahimik at yumuko lang sa mesa. Ang hapunan ay tahimik. Ang bawat isa ay tila nasa sarili nilang mundo. Walang nag-usap. Walang nagtatawanan. Hindi ito isang hapunan, kundi isang obligasyon. Kinabukasan, habang inilalabas ni Ara ang basura, napansin niya ang isang lugar sa likod ng mansyon na napapalibutan ng makapal na damo at mga halamang tuyo. Nagtaka siya. Dahan-dahan siyang lumapit at nakita niya ang isang hardin na dating puno ng bulaklak, ngayon ay puro tuyo na mga tangkay na lang. Sa gitna nito, may isang bala ng rosas na halos patay na, ang dahon nito ay kulay kape na at ang bulaklak ay nalalanta na. Nakaramdam si Ara ng awa para sa hardin. Para bang sumasalamin ito sa kalungkutan ng pamilya de la Vega. Marahan siyang lumuhod at hinawakan ang isang tuyong tangkay. Hindi niya mapigilang maisip ang dating ganda nito. Narinig niya ang bulong-bulungan sa bahay na ang hardin na ito ay pinakamahalaga sa asawa ni Don Rafi. Sa pahawak niya sa tangkay, parang nararamdaman niya ang sakit ng hardin na iyon. Habang nakayuko siya, may narinig siyang boses sa likod niya. Anong ginagawa mo dito? Ang tanong. Lumingon si Ara at nakita niya si Don Rafi, nakatayo sa may pinto ng hardin. Ang boses nito ay mas malamig pa sa hangin ng Tagaytay. Bakit ka nandito? Ano ang ginagawa mo sa hardin ng asawa ko? Napakunot ang ni Ara. Hindi siya makapagsalita. Ang mamata niya ay nagtatakpo sa mamata ni Don Rafi, mamatang punong sakit at hinanakit. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Hindi siya makapagsalita. Ang mga salita ay tila bumaras sa kanyang lalamunan nang makita niya ang pagkaseryoso at ang matinding lungkot sa mukha ni Don Rafi. Parabang ang simpleng paglapit niya sa nalantang hardin ay isang malaking kasalanan. Pasensya na po, sir, mahina niyang sagot. Naisip ko lang po na. Ano? Putol ni Don Rafi, ang boses niya ay malalim at malamig. Naisip mo na ano, na kaya mong ibalik ang buhay ng mapatay na bulaklak.
Ang hardin na yan ay tulad ng pamilya namin walang pag-asa. Ay. Ang nga salita ni Don Raffi ay tumagos sa puso ni Ara. Ang sakit na narinig niya sa boses niya ay higit pa sa galit. Hindi siya sumagot. Tumayo na lang siya at yumuko, at hinintay na lang na umalis ang kanyang amo. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Ito ang unang beses na nakakita siyang ganitong klaseng sakit. Hindi ito pwedeng solusyonan ng simpleng paggawa ng mabuti. Sa gabi pagkatapos ng hapunan, nakita ni Ara si Aling Lita na naalala sa pintuan ng kwarto ni Mariel. May maririnig siyang umiyak sa loob. Lita, bakit? Tanong niya. Hindi na naman matutulog ang bata. Sagot ni Aling Lita. Huminga ng malalim. Kailangan ni Don Raffi na mapili-pili sa kanya. At sa huli, iyak lang silang dalawa. Tumingin si Ara sa pintuan. Naramdaman niya ang lungkot na bumabalot sa bata. Kahit na si Ara ay hindi pa niya nakikilala ng lubusan si Mariel. Ang sakit na naririnig niya ay sapat na para maunawaan niya ang pakiramdam ng bata. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Pwede po ba akong subukan? Tanong niya kay Aling Lita. Nag-aalangan si Aling Lita, ngunit pumaya. Sige na, subukan mo. Baka iba ang gisingin mo sa kanila. Pumasok si Ara sa kwarto. Ang kwarto ni Mariel ay malaki, ngunit ang mga laruan ay nakakalat, at ang unan ay basa sa luha. Nakita niya si Mariel na nakayakap sa kanyang manika at umiyak. Hindi man lang siya pinansing ang bata nang pumasok si Ara. Umupo si Ara sa tabing kama. Hindi siya naksalita, hindi niya hinawakan ang bata. Hinintay niya lang na humupa ang iyak ni Mariel. Pagkatapos ang ilang minuto, huminto si Mariel. Napansin niya si Ara na nakaupo lang sa tabi niya. Ikaw na naman? Tanong ni Mariel. Ang boses niya ay basa pa rin ng luha. Ngumiti si Ara. Opo Mariel. Gising ka pa? Tanong ni Ara. Tumango lang si Mariel. Hindi na naktanong si Ara. Nagsimula siyang kantahin ang isang simpleng, lumang lulabi na kinakanta sa kanya ang nanay niya sa San Pablo. Ang boses niya ay malambing, at puno ng pagmamahal. Ang kanta ay tungkol sa isang munting ibon na lilipat sa buwan upang magdala ang isang bituin para sa isang batang hindi makatulog. Tulog na. Bunso. Mahal ko. Hindi perpekto ang boses ni Ara, ngunit ito ay puno ng pagmamahal. Ang bawat nota ay tila yumakap sa kalungkutan ni Mariel. Unti-unting gumaganda ang boses ni Ara. Si Mariel ay pumikit ng marahan. Ang maliliit na luha na natuyo sa kanyang pisngi ay tila nawala. Ang kanyang pahinga ay naging mas regula. Sa labas ng pinto, nakatayo si Don Raffi. Narinig niya ang boses ni Ara na kumakanta. Ang kanta ay pamilya sa kanya. Iyon ang lulabi na kinakanta niya sa kanyang asawa. Ang kanta na kinakanta ng kanyang asawa sa mga bata. Naramdaman ni Don Raffi ang isang damdamin na matagal nang nawala ang init. Ang kanyang puso, na tila yelo sa loob ng ilang taon, ay nagsisimula ng matunaw. Ang lamig na binabalot sa kanya ay nagsimulang mawala. Nang matapos si Ara sa kanyang kanta, si Mariel ay nakatulog na. Natulog siya ng mahimbing, at ang kanyang mukha ay naging mapayapa. Tiningnan ni Ara ang bata, at naramdaman niya ang isang matinding kaligayahan. Siya ay tumayo at lumabas sa kwarto. Nagulat siya nang makita si Don Raffi na nakatayo sa labas. Nakatingin siya kay Ara. Ang mukha niya ay walang emosyon, ngunit ang kanyang nga mata ay nagiba. Hindi na ito ang malamig at malungkot na tingin na nakita niya sa hardin. Ang tingin na ito ay puno ng sorpresa, paganga, at isang bahagi ng sakit. Hindi nagtagal, lumapit si Don Raffi sa pintuan ng kwarto ni Mariel. Tiningnan niya ang natutulog na bata, at pagkatapos ay tumingin siya kay Ara. Ang boses niya ay malalim, at ang kanyang nga mata ay mataman. Sabi niya, gawin ito tuwing gabi. Sa masumunod na araw, napansin ni Don Raffi ang pagbabago sa Villa Amore. Hindi na lang basta bahay ang villa, kundi tahanan na. Ang tahimik na mapasilyo ay napuno ng tawanan. Narinig niya ang boses ni Mariel na tumatawa habang naglalaro kasama si Ara.
Nakita niya si Carlo na abala sa pagtatanim ng mabagong bulaklak sa hardin na tinuturuan ni Ara. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay kay Luisa. Ang dating tahimik at matalim ang mata ay ngumingiti na ngayon. Isang hapon, nakita niya si Ara at Luisa na makasamang nagbabasa ang libro sa balkonahe. Parang hindi siya makapaniwala. Ang mata ni Luisa ay sumasalamin sa isang kaligayahan na matagal nang nawala. Ang puso ni Don Rafi ay nabigyan ng paasa. Sa loob ng mahabang panahon, ang mundo niya ay puno ng lungkot, paalala, at isang malaking butas na iniwan ng pagkawala ng kanyang asawa. Ngayon, may liwanag na pumasok sa madilim niyang mundo. Ang liwanag na iyon ay si Ara. Isang araw, habang si Don Rafi ay nasa opisina, may tumawag sa doorbell. Nang buksan ni Aling Lita, isang babae na may napakagandang ngiti ang pumasok. Aling Lita, sabi ngang babae. Ang tagal ko nang hindi nakakadalaw dito, nandyan ba si Rafi? Ito si Celestine de la Cruz. Siya ay kaibigan ng kanyang asawa at tumutulong sa kanyang negosyo. Ngunit para kay Don Rafi, si Celestine ay higit pa sa isang kaibigan. Si Celestine ay saksi sa pinakamalaking kasalanan sa kanyang buhay. Saksi si Celestine sa pagtataksil niya sa asawa niya. Rafi. Sigaw ni Celestine. Tumatakbo sa opisina ni Don Rafi at niyakap siya ng mahigpit. Hindi mo man lang sinabi na may bago ka ng kasambahay. Naramdaman ni Don Rafi ang isang kakaibang pakiramdam. Ang boses ni Celestine ay nagpaalala sa kanyang nakaraang kasalanan. Sa oras na inisip niya na masaya siya kasama si Celestine sa likod ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, wala na siyang nararamdamang ganon. Ang nakikita lang niya ay isang babae na nagpapahirap sa kanya. Celestine, sabi ni Don Rafi. Ano ang ginagawa mo dito? Ngumiti si Celestine. Ang ngiti niya ay matamis. Ngunit sa mga mata niya, mayroong isang kakaibang lamig. Bakit, Rafi? Hindi mo ba ako namiss? Narinig ko ang tungkol sa bagong kasambahay mo. At ang sabi sa akin, masyado siyang malapit sa mga bata. Hindi ko lang alam kung totoo iyon. Sa masandaling iyon, si Ara ay nasa kusina. Naririnig niya ang mga boses, ngunit hindi siya nag-isip ng masama. Para sa kanya, si Celestine ay mukhang napakabait. Ngunit ang mga salita ni Celestine ay parang may hidden meaning na hindi niya maintindihan. Pagkatapos na ilang oras si Celestina ay nagpunta sa kusina. Nakita niya si Ara na abala sa pagluluto. Ikaw ba si Ara? Tanong ni Celestina. Tumango si Ara. Opo, ma'am. Alam mo, Ara. Sabi ni Celestine, lumapit kay Ara. Masyado kayong malapit sa mga bata. Naisip ko lang. Baka gusto mo lang na agawin si Don Rafi at ang mga anak niya. Huwag mong sabihin na ganyan ang plano mo. Bigla si Ara ay nagulat. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Ma'am, hindi po. Hindi po ganon ang intensyon ko. Ngumiti si Celestine. Sana nga. Ara. Kasi hindi ako mag-atubiling magtanong kay Rafi at sa mga bata kung ganyan ang plano mo. Ang mga salita ni Celestine ay tila nakatanim sa isipan ni Ara. Naramdaman niya ang isang pangamba na matagal nang hindi niya nararamdaman. Natatakot siya. Sa hapon habang naalaga siya sa hardin, may lumapit sa kanya. Ito si Luisa. Ara, sabi niya. Sinabi ni Tita Celestine na maingat kami sa iyo. Baka raw kunin mo si Daddy at kami. Nanlumo si Ara. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga bata. Naramdaman niya ang takot sa boses ni Luisa. Ang takot na iyon ay bunga ng salita ni Celestine. Sa gabi, habang naisa si Don Rafi sa kanyang opisina, nakita niya si Celestine na naayos ng mga bulaklak sa balkonahe. Nakita niya ang isang ngiti sa mukha ni Celestine na hindi niya maintindihan. Sa sandaling iyon, ang huling salita ng kanyang asawa ay bumalik sa kanyang isip. Rafi, bakit mo ako ginawa to? Ang nga salita ay tumatakbo sa kanyang isipan. Ang pagkakasala ay bumabalik. Hindi siya sigurado kung ano ang totoo. Kung totoo ba na si Celestine ay namamalasakit sa kanyang nga anak. O mayroon siyang ibang plano. Rafi,
Sabi ni Celestina. Mag-ingat ka kay Ara. Hindi mo siya kilala. Kilala mo ako. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa kapakanan ng pamilya mo. Tumango si Don Rafi. Ngunit sa kanyang isipan, may isang tanong na tumatakbo. Bakit, Celestine? Ano ang totoong plano mo? Ang masumunod na araw ay naging mabigat para kay Ara. Ang dating pagiging masaya ng Villa Amore ay unti-unting nawawala. Naramdaman niya ang distansya ni Don Rafi. Hindi na siya kinakausap nito. At kung mag-usap man sila, ang nga mata nito ay puno ng pag-alinlangan. Ang nga bata, na dati ay malalambing, ay nagiging mas tahimik. Nakikita ni Ara ang takot at kalungkutan sa kanilang mga mata. Isang hapon, habang nag-ayos siya ng mga libro sa library, napansin niya ang isang libro na bukas. Ito ay isang album ng pamilya. Nakita niya ang malarawan ni Don Rafi, ng asawa niya, at ng mga bata. Sa bawat larawan, nakikita niya ang isang masayang pamilya na puno ng pagmamahal. Ang mga mata ni Don Rafi sa mga larawan ay puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit ang lahat ay nagbago. Hindi na siya ang lalaking nasa larawan. Naisip ni Ara ang sinabi ni Celestine. Naisip niya ang paalinlangan ni Don Rafi. Naramdaman niya ang sakit na parang sinisira ang puso niya. Dahil sa pagdududa, ang mga bata ay nagiging mas malayo sa kanya. Lalo na si Luisa, na tila umiwas sa kanya. Isang umaga, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Luisa na nagsasalita sa telepono. Huwag kang maalala, tita, sabi ni Luisa. Ginagawa namin ang lahat para maging okay ang lahat. Hindi na namin siya kinakausap. Ganon ba talaga? Siya ang may gusto sa daddy? Naramdaman ni Ara ang isang matinding sakit. Napaya siya. Ang makasalita ni Luisa ay parang makutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. Ang ngagalaw ni Celestine ay nagiging mas agresibo. Isang araw, habang nasa kusina si Ara, narinig niya ang boses ni Don Rafi at Celestine na nag-usap sa library. Hindi niya sinasadya na marinig ang usapan. Ngunit ang nga boses nila ay malakas. Rafi, kailangan mong maging seryoso, sabi ni Celestine. Ang bata na iyon, may bala sa iyo. Ang makasambahay ay laging ganito. Alam mo na iyan. Narinig ni Ara ang patahimik ni Don Rafi. Ang tahimik na iyon ay parang isang kasunduan. Si Ara ay nataka kung bakit ganito si Celestine. Bakit siya gumagawa ng ganitong klaseng bagay? Huwag mo nalang isipin iyan, Celestine, sabi ni Don Rafi. Hindi ko na siya pinapansin. Naramdaman ni Ara ang isang matinding kalungkutan. Ang salita ni Don Rafi ay parang yelo. Hindi siya makapaniwala. Siya, na nakdala ng liwanag sa bahay, ay ngayon ay tinatawa na iyan. Rafi, sabi ni Celestine, ang boses niya ay nagiging mas malakas. Ang kailangan mo lang ay maging seryoso. Kung hindi mo siya sasawatin, baka siya ang mananalo. Kung ganoon, hindi lang ang mabata ang masasaktan, kundi pati na rin ang memorya ni Sofia. Ang pangalan ni Sofia ay parang isang matalim na kutsilyo. Si Don Rafi ay tumahimik. Narinig ni Ara ang pag-alis ni Celestine sa library. Pagkatapos, narinig niya ang boses ni Don Rafi, na parang naguguluhan. Ano ba ang nangyayari sa akin? Tanong ni Don Rafi sa sarili. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip. Siya ay tulad ni Sofia, ngunit hindi siya si Sofia. Hindi na napigilan ni Ara ang luha niya. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi niya maintindihan. Tumingin siya sa bintana, at nakita niya ang nalantang hardin. Para bang ang hardin na iyon ay sumasalamin sa kanya ngayon. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Aling Lita. Huwag ka nang maalala, Ara, sabi ni Aling Lita, ang boses niya ay puno ng awa. Ganyan talaga ang mundo. Maraming mapapanggap na tao. Huwag kang mawalan ng paasa. Ngunit paano siya mag-aasa? Ang lahat ng ginawa niya ay parang wala na. Hindi na niya maintindihan ang lahat ng nangyayari. Ang bawat kilos, bawat salita ay may hidden meaning. Ang gulo, sabi niya. Ang gulo ang lahat.
Para kay Don Refi, ang pagbabalik ni Celestine ay nagbukas ng isang malaking butas sa kanyang puso na matagal na niyang sinubukang itago. Ang masalita niya ay naktanim ng pagdududa, at ang bawat ngiti niya ay nakpaalala sa kanya ng kanyang nakaraang kasalanan. Nakita niya ang pagbabago sa mga bata, ang lungkot na bumabalot sa Villa Amore, at ang pagiging malungkot ni Ara. Hindi na siya makatulog sa gabi. Ang masalita ni Celestine ay parang isang kanta na walang katapusan sa kanyang isipan. Rafi, kailangan mong maging seryoso. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa kapakanan ng pamilya mo. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Celestine, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Si Celestine ay may suot na isang napakagandang brooch. Ang brooch ay gawa sa ginto at mayroong isang malaking perlas sa gitna. Pamilyar ang brooch kay Don Rafi. Iyon ang paboritong brooch ng kanyang asawa. Celestine, sabi ni Don Rafi, saan mo nakuha ang brooch na iyan? Ngumiti si Celestine. Rafi. Sabi niya ito ay regalo sa aking nanay ko. Napakaganda. Diba? Para kay Don Rafi, ang mga salita ni Celestine ay parang isang malaking kasinungalingan. Alam niya na ang brooch na iyon ay hindi regalo ng nanay ni Celestine. Iyon ay regalo niya sa kanyang asawa. Iyon ang brooch na suot niya noong sila ay ikinasal. Pagkatapos ang almusal, si Don Rafi ay natungo sa kwarto ni Celestine habang nasa labas siya. Ang kanyang puso ay kumakaba. Hindi siya sigurado kung ano ang kanyang ginagawa. Siya ay naghahanap ng isang bagay, isang ebidensya na si Celestine ay nagsisinungaling. Habang naghahanap siya, nakita niya ang isang lumang litrato sa bedside table. Sa litrato, si Celestine at ang kanyang asawa ay magkasama. Ngunit ang mata ni Celestine ay hindi punong pagmamahal. Ito ay punong inggit. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paghahanap. Sa ilalim ng kanyang kama, nakita niya ang isang kahon. Binuksan niya ang kahon. Ang kahon ay puno ng malarawan, masulat, at iba pang mabagay. Sa gitna nga ito, nakita niya ang isang lumang sulat mula sa nanay ng kanyang asawa. Ang sulat ay nagsasabi, "Mahal kong Sofia, huwag kang mag-alala. Ang lahat ay magiging maayos." Sabi ng nanay mo, si Rafi ay isang mabuting tao. Kailangan mo lang magtiwala sa kanya. Celestine ay isa lang sa mga problema. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ay magiging maayos. Magtiwala ka lang. Nagmamahal, nanay. Napakunot ang nuni Don Rafi. Sino si Celestine? Tanong niya sa sarili. Bakit siya binanggit ng nanay ni Sofia? Hindi niya maintindihan ang lahat ng nangyayari. Ang bawat salita, bawat larawan ay nakdaradat sa kanyang pagdududa. Alam niya na mayroong isang bagay na mali. Alam niya na si Celestina ay nagsisinungaling. Biglang, naalala niya ang isang salita na sinabi ni Ara. Nakita ko po ang isang brooch na katulad niyan sa bahay ni Celestine. Ang masalita ni Ara ay parang isang maliit na ilaw sa madilim na mundo ni Don Rafi. Alam niya na mayroong isang bagay na tama-sama sinabi ni Ara. Alam niya na ang brooch na iyon ay hindi kay Celestine. Hindi na nag-isip si Don Rafi. Tumawa siya sa isang kaibigan, isang tanya na investigador. Mark, sabi ni Don Rafi. Kailangan kong tulong mo. Kailangan ko na malaman ang lahat tungkol sa isang tao. Ang pangalan niya ay Celestine de la Cruz. Ang sumunod na umaga ay nagsimula sa isang malaking tensyon sa Villa Amore. Habang abala si Ara sa paghahanda ng almusal, naramdaman niya ang malamig na titik ni Celestine. Nakangiti ito. Ngunit ang mata nito ay parang may hidden agenda. Lumapit si Celestine kay Ara. Alam mo, Ara, sabi ni Celestine. Ang boses niya ay malambing. Ngunit parang may lason. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo kay Don Rafi. Ikaw ay mapapanggap na babay. Ang lahat ng ginagawa mo ay para lang sa pera. Napakunot ang noni Ara. Ma'am, hindi po totoo iyan, sabi niya. Ang gusto ko lang ay makatulong sa pamilya ninyo. Ngumiti si Celestine. At ang ngiti niya ay puno ng panunuya. Tulong? Ang sinasabi mo ay tulong? Kung ganon,
Bakit mo ako sinasabihan na kukunin ko ang lahat ng pera ni Don Rafi? Bakit mo siya sinasabihan na ako ay masama? Napakunot ang no ni Ara. Hindi niya maintindihan ang lahat ng nangyayari. Bigla, si Celestine ay tumalikod at kinuha ang isang baso ngang mainit na tubig. Sa isang iglap, sinabi niya, Ara, huwag mo akong awayin. Ang baso ay nahulog sa sahig. Ang mainit na tubig ay tumalsik sa braso ni Celestina. Siya ay sumigaw sa sakit. Tumakbo si Don Rafi sa kusina. Nakita niya ang basa na braso ni Celestine. Ang mukha niya ay puno ng sakit at galit. Anong nangyari? Tanong ni Don Rafi. Rafi, sigaw ni Celestine. Si Ara. Sinabihan ko siya na hindi siya dapat manloko sa iyo. Pagkatapos, tinulak niya ako. Ito ang nangyari. Nagtataka si Don Rafi. Tiningnan niya si Ara, na walang masabi. Ang mata ni Ara ay puno ng sakit at takot. Ang mata ni Don Rafi ay punong galit at pagdududa. Ara, sabi ni Don Rafi, ang boses niya ay malalim at malamig. Bakit mo ito ginawa? Hindi siya makapagsalita. Naramdaman niya ang sakit ng paalinlangan. Naramdaman niya ang sakit ng pagkawalan ng kanyang paasa. Bigla, pumasok ang mga bata. Narinig nila ang sigaw ni Celestine. Anong nangyayari, tita? Tanong ni Luisa. Ngumiti si Celestine. Wala, Luisa. Si Ara lang ay naglalaro. Hindi tita, sabi ni Luisa. Nakita namin ang lahat. Hindi naglalaro si Ara. Motorinay. Narinig ni Don Rafi ang sinabi ni Luisa. Naramdaman niya ang isang matinding sakit. Ang masalita ni Luisa ay parang isang kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. Naisip niya ang kanyang asawa. Ang kanyang asawa ay laging nagsasabi na siya ay hindi dapat magtiwala sa mga tao. Rafi, bakit mo ako ginawa to? Ang salita ng kanyang asawa ay bumalik sa kanyang isipan. Ang pagtataksil niya sa kanyang asawa. Ang sakit na naramdaman niya. Ang pagkamatay niya. Ang lahat ng ito ay bumalik. Umalis ka sa bahay ko, sabi ni Don Rafi, ang boses niya ay parang yelo. Ngayon na. Ayoko na makita ang mukha mo. Naramdaman ni Ara ang isang matinding sakit. Ang kanyang puso ay nabasag. Ang lahat ng paasa niya ay nawala. Wala siyang masabi. Tumalikod siya at umalis. Sa labas ng pinto, naramdaman ni Ara ang lamig ng gabi. Ang kanyang puso ay nabasag. Naramdaman niya ang sakit ng pag-aalinlangan. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang pag-asa. Tahimik ang Villa Amore. Ang katahimikan na ito ay iba sa dating katahimikan. Ito ay isang katahimikan na puno ng pagdaramdam at pagsisisi. Sa loob ng opisina, si Don Rafi ay nakaupo, hindi gumagalaw, na parabang isang estatwa. Ang salita niya kay Ara ay parang isang matalim na kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. Ang ginawa niya ay hindi lang pagpapatalsik kay Ara. Ito ay ang pagpatay sa paasa na unti-unting bumabalik sa buhay niya. Napakatahimik ng villa. Nakikita niya sa bawat sulok ang nawalang tawanan. Ang hadin, na simula nang dumating si Ara ay puno ng sigla, ay nagiging malungkot na naman. Ang bulaklak na nasisimula ng bumukat-kat ay tila nalalanta na. Bigla, may kumatok sa pinto ng opisina niya. Papasok. Sabi ni Don Rafi, ang boses niya ay malalim at malami. Ang pinto ay bumukas. At pumasok si Luisa. Ang mata niya ay basa. At ang kanyang kamay ay nangingini. Daddy. Sabi niya. Ang boses niya ay nangingini. Anong nangyari, Luisa? Tanong ni Don Rafi, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Daddy, sabi ni Luisa, kailangan ko na magtapat. Napakunot ang ni Don Rafi. Hindi niya maintindihan ang lahat ng nangyayari. Tungkol saan, Luisa? Tungkol kay Ara. Sabi ni Luisa, ang maluha niya ay tumutulo. Hindi siya ang may kasalanan. Si Tita Celestine ang may kasalanan. Siya ang nagsinungaling. Ang salita ni Luisa ay parang isang bomba. Hindi makapaniwala si Don Rafi. Ano ang sinasabi mo, Luisa? Tanong niya. Ang puso niya ay kumakaba ng mabilis.
Nakita ko po ang lahat, sabi ni Luisa. Nakita ko si Tita Celestine na kumuhang baso ngang mainit na tubig. Nakita ko siya na napanggap na tinula siya ni Ara. Hindi po totoo iyon, Daddy. Hindi po. Kasabay ang pagtatapat ni Luisa, pumasok si Carlo at Mariel. Ang nga mata nila ay basa rin. Opo, Daddy, sabi ni Carlo. Si Tita Celestine ang may kasalanan. Binigyan niya kami ng laruan para lang maksabi kami ng masama kay Ara. Opo, Daddy. Sabi ni Mariel. Ang boses niya ay mahina. Gusto ko si Ara. Sabi ni Tita Celestine. Hindi ko na siya pwede na maging nanay. Ang masalita ng gabata ay parang isang matalim na kutsilyo. Hindi makapaniwala si Don Rafi. Ang lahat ng ginawa niya ay mali. Ang lahat ng pag-aalinlangan niya ay mali. Ang lahat ng kasinungalingan ni Celestine ay totoo. Hindi na siya makapagsalita. Ang nasalita niya kay Ara ay bumabalik sa kanyang isipan. Umalis ka sa bahay ko. Ngayon na. Ayoko na makita ang mukha mo. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi niya maintindihan. Naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi. Tumingin siya sa mga bata, at nakita niya ang takot sa kanilang mga mata. Takot na ang kanilang ama ay magalit. Takot na ang kanilang ama ay hindi maniwala sa kanila. Hindi siya galit. Ang nararamdaman lang niya ay isang matinding pagsisisi. Salamat, mga anak. Sabi niya. Salamat na naksabi kayo sa akin ng totoo. Ang mabata ay yumakap sa kanya. Hindi ka galit, Daddy? Tanong ni Luisa. Hindi, sabi ni Don Raffi. Hindi ako galit. Pero, si Tita Celestine. Sabi ni Carlo. Tumayo si Don Raffi, ang mukha niya ay punong galit. Ang galit na ito ay hindi para sa mga bata. Ito ay para kay Celestine. Ito ay para sa sarili niya. Celestine. Sigaw niya. Ang boses niya ay malakas. Celestine. Lumabas ka. Ngayon na. Ang mga bata ay nagulat. Hindi pa nila nakita ang kanilang ama na ganito. Ang mga mata ni Don Raffi ay punong galit. Ang galit na ito ay hindi lang sa kasinungalingan. Ito ay sa pagkawalan ng pag-asa. Ang tinik ni Don Raffi ay umalingaw-naw sa buong Villa Amore. Ang galit ay hindi lang sa kasinungalingan, kundi sa kanyang sarili. Ang kanyang maana ay naktago sa likod niya. Kinakabahan at takot sa kanilang amang bigla na lang nakbago. Celestine. Sigaw ni Don Raffi, ang boses niya ay nangingini sa galit. Lumabas ka. Ngayon na. Isang figura ang lumabas mula sa kusina. Ito si Celestine. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at gulat. Hindi niya inaasahan na mahahanap siya ni Don Raffi. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Don Raffi ang lahat ng ginawa niya. Raffi, sabi ni Celestine, ang boses niya ay nangingini. Ano ang nangyayari? Bakit ka sumisiga? Huwag ka na mapanggap, Celestine, sabi ni Don Raffi. Ang mata niya ay naapoy. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang lahat ng kasinungalingan mo. Alam ko na ang lahat ng ginawa mo kay Ara. Ang mukha ni Celestine ay nakbago. Ang takot ay nakbago sa galit. Paano mo nalaman? Tanong niya. Ang boses niya ay puno galit. Ang bata ang naksabi sa akin, sabi ni Don Raffi. Ang bata na pinaglaruan mo. Hindi na nagpanggap si Celestine. O, sabi niya, ako ang nagsabi sa kanila. Ako ang nagbigay sa kanila ng laruan. Pero, ano ang magagawa mo? Hindi mo ako pwedeng gawin na masama. Bakit, Celestine? Bakit mo ginawa ito? Tanong ni Don Raffi. Akala ko, kaibigan ka ni Sofia. Ngumiti si Celestine, ang ngiti niya ay puno ng kapaitan. Kaibigan? Hindi ako kaibigan ni Sofia. Ako ay kapatid niya. At ikaw ang pumatay sa kanya. Ang masalita ni Celestine ay parang isang matalim na kutsilyo. Hindi makapaniwala si Don Raffi. Ano ang sinasabi mo? Tanong niya. Si Sofia ay namatay sa aksidente. Aksidente? Siga ni Celestine. Hindi iyon aksidente. Nakpakamatay siya dahil sa iyo. Dahil sa iyo. Raffi.
Dahil sa pagtataksil mo. Ang nga salita ni Celestine ay parang isang malaking bomba. Si Don Rafi ay natigilan. Ang nga alaala ay bumalik sa kanya. Ang araw na namatay si Sofia. Ang araw na nakita niya si Celestine na umiyak. Hindi ko alam, sabi ni Don Rafi. Hindi ko alam na. Huwag ka nang mapanggap, puto ni Celestine. Alam mo ang lahat. Alam mo na ang lahat ng ginawa mo sa kanya. Alam mo na kung paano siya nadusa. Ang lahat ay nagbago. Ang lahat ng kasinungalingan ay nagbago sa isang malaking katotohanan. Si Don Rafi ay tumahimik. Ang galit niya ay nagbago sa sakit. Ang sakit na ito ay hindi niya maintindihan. Umalis ka sa bahay ko, Celestine, sabi ni Don Rafi, ang boses niya ay mahina. Ngayon na. Ayoko na makita ang mukha mo. Tumingin si Celestine sa kanya, ang nga mata niya ay punong galit. Hindi pa tapos ang laban, Rafi, sabi niya. Hindi pa tapos. Umalis si Celestine sa Villa Amore. Naiwan si Don Rafi, isang estatwa na walang buhay. Ang kanyang puso ay nabasak. Ang lahat ng ginawa niya, ang lahat ng kasalanan niya, ay bumalik sa kanya. Tumalikod siya, naglakad sa opisina niya, at kinuha ang larawan ni Sofia. Ang kanyang mukha ay punong kalungkutan. Sofia, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig. Patawarin mo ako. Naiwan si Don Rafi sa Villa Amore, nag-isa sa gitna ng katahimikan at pagsisisi. Ang bawat sulo ay napapaalala sa kanya nga ngiti ni Ara. Nang ngatawa nga kanya nga anak, at nang paasa na unti-anting namamatay. Naramdaman niya ang sakit ng pakawala. Naramdaman niya ang sakit ng pagiging mali. Ang huling salita ni Celestine ay tumatakbo sa kanyang isipan. Ang lahat ng kasinungalingan ay nabago sa isang matinding katotohanan. Siya ay hindi lang naging biktima ng panlilinlang, kundi siya rin ay nadulot ng sakit at kalungkutan. Nang makita niya ang nga bata, nakita niya ang takot sa kanilang nga mata. Takot na ang kanilang ama ay magalit. Takot na ang kanilang ama ay maging tulad ng dati. Daddy, sabi ni Luisa. Ang boses niya ay malungkot. Nasaan si Ara? Hindi ko alam anak, sabi ni Don Rafi. Hindi ko alam. Hindi na ba siya babalik? Tanong ni Mariel, ang mga mata niya ay basa. Hindi siya makasagot. Ang lahat ng ginawa niya ay mali. Siya ay nagdulot ng sakit sa mga bata. Siya ay nagdulot ng sakit kay Ara. Siya ay nagdulot ng sakit sa sarili niya. Hindi siya nag-isip ng matagal. Kinuha niya ang kanyang nga susingang kotse at lumabas. Aling Lita, bantayan mo ang nga bata, sabi niya. Kailangan ko na siyang hanapin. Tumango si Aling Lita. Ang nga mata niya ay punong nga pag-asa. Lumabas si Don Rafi sa Villa Amore. Nakmaneho siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang hanapin si Ara. Kailangan niyang hanapin ang liwanag na naalis ng dilim sa kanyang buhay. Una niyang pinuntahan ang bahay na sinasabi ni Ara na tinutuluyan niya. Ngunit, ang bahay ay sarado. Walang tao. Ang makapitbahay ay nagsabi na si Ara ay umalis na. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang kanyang puso ay kumakaba. Bigla, naalaala niya ang isang bagay. Ang pangalan ng bayan kung saan nakatira si Ara. San Pablo. Ang pangalan ng bayan na iyon ay tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi siya naisip ng matagal. Pinasok niya ang pangalan ng bayan sa GPS niya. At nagsimula siyang mamaneho. Ang kanyang puso ay puno ng paasa. Matapos ang ilang oras, narating niya ang San Pablo. Ang San Pablo ay isang maliit na bayan na malayo sa Tagaytay. Ang mataw ay nakangiti, at ang mabata ay naglalaro sa kalye. Ang lahat ay punong buhay. Ang lahat ay kabaliktaran ng Villa Amore. Habang naglalakad siya sa bayan, nakita niya ang isang babae na tumatakbo sa gitna ng kalye. Siya si Ara. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, at ang kanyang nga mata ay basa. Niyakap niya ang kanyang nanay, at sinabi niya ang lahat ng nangyari. Hindi na nag-isip si Don Rafi. Tumakbo siya sa kanya. Ara. Sigaw niya. Lumingon si Ara,
Ang kanyang mamata ay punong gulat. Don Rafi? Tanong niya. Napakagat siya na labi. Ara, sabi ni Don Rafi. Patawarin mo ako. Naging tanga ako. Naniwala ako sa kasinungalingan. Patawarin mo ako. Ang ngaluha ni Ara ay tumutulo. Ang salita ni Don Rafi ay parang isang matamis na himik sa kanyang puso. Ang sakit na naramdaman niya ay unti-unting nawala. Tahimik na umupo si Ara at Don Rafi sa isang bench malapit sa plaza ng San Pablo. Ang hangin ay malambing. At ang tunog ng bata na naglalaro ay nagbibigay ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay hindi pa nararamdaman sa puso ni Ara. Ang sakit na naramdaman niya sa Villa Amore ay hindi pa rin nawawala. Ara, sabi ni Don Rafi, ang boses niya ay malalim at malungkot. Patawarin mo ako. Naging tanga ako. Naniwala ako sa isang kasinungalingan. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mamata ay nakatingin sa malayo. Ang kanyang puso ay nabasa na. At ang sakit ay hindi pa rin nawawala. Hindi ko alam kung paano kababayaran. Sabi ni Don Rafi. Pero, gusto ko na malaman mo na nagsisisi ako. Sana ay bumalik ka sa Villa Amore. Oh, ngumiti si Ara, ngunit ang ngiti niya ay puno ng kalungkutan. Salamat, Don Rafi, sabi niya. Pero, hindi na ako babalik. Nais ko na magsimula ng isang bagong buhay dito. Sa San Pablo. Napakunot ang no ni Don Rafi. Pero, bakit, Ara? Ang mabata. Miss kanila. Alam ko, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig. Pero, hindi ko na kayang bumalik. Ang sakit na naramdaman ko, masyado na iyon. Tumahimik si Don Rafi. Ang salita ni Ara ay parang kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. Naramdaman niya ang sakit ng pakawala. Ang sakit na ito ay mas masakit pa kaysa sa sakit ng pakawala ng kanyang asawa. Kung ganon, sabi ni Don Rafi, ako ang pupunta sa San Pablo. Kung ganon, ako ang magsisimula ng isang bagong buhay dito. Nagulat si Ara. Ano ang sinasabi mo? Tanong niya. Ang sinasabi ko ay, sabi ni Don Rafi, hindi ka dapat bumalik sa Villa Amora. Hindi ka dapat bumalik para sa akin. O para sa trabaho. Bumalik ka para sa akin. Para sa atin. Hindi siya makapaniwala. Ang Don Rafi na nasa harapan niya ay hindi ang Don Rafi na nakilala niya sa Villa Amore. Ang Don Rafi na ito ay punong pag-asa. Punong pagmamahal. Bigla. Lumapit si Don Rafi sa kanya. Kinuha niya ang kanyang kamay. Ara. Sabi niya. Ang Villa Amore ay isang bahay na walang pag-ibig. Ngunit ikaw ang nagbigay na pag-ibig sa bahay na iyon. Kaya, ang gusto ko ay, ikaw ang maging bahagi ng pamilya ko. Pero, sabi ni Ara, huwag kang maalala, putol ni Don Rafi. Hindi kita pinipilit. Ang gusto ko lang ay malaman mo na mahal kita. Mahal kita, Ara. Simula pa nang makita kita na kumakanta sa mga bata. Simula pa nang makita kita na nag-aalaga sa hardin. Ang lahat ng ginagawa mo ay puno ng pagmamahal. Ang salita ni Don Rafi ay parang isang matamis na himik sa kanyang puso. Ang sakit na naramdaman niya ay unti-unting nawawala. Naramdaman niya ang isang matinding kaligayahan. Bigla, lumapit si Don Rafi sa kanya. Kinuha niya ang kanyang kamay at yumakap sa kanya. Ara, sabi niya, alam kong mahirap. Pero, huwag mo akong iwanan. Kailangan ka namin. Kailangan ka ng bata. Kailangan kita. Ang salita ni Don Rafi ay umalingaw-ngaw sa puso ni Ara. Ang sakit na nararamdaman niya ay unti-unting nawawala, at ang kanyang puso ay napupuno ng pag-asa. Hindi na siya naalangan. Hindi na siya natatakot. Ang mata ni Don Rafi ay puno ng pagmamahal. Ang mata niya ay napapakita ng isang pag-ibig na matagal nang nawala. Ara, sabi niya, ang boses niya ay malalim at malambing. Alam kong mahirap. Pero, huwag mo akong iwanan. Kailangan ka namin. Kailangan ka ng bata. Kailangan kita. Hindi na siya nag-isip. Tiningnan niya si Don Rafi, ang kanyang mata ay punong luha.
Ngunit ang maluha na iyon ay hindi na luhang kalungkutan. Ito ay luhang kaligayahan. Don Rafi, sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig. Opo, Don Rafi. Mahal kita. Ang masalita niya ay parang isang himig. Si Don Rafi ay ngumiti. At ang ngiti niya ay puno ng kaligayahan. Niyakap niya si Ara ng mahigpit. Ang yakap na iyon ay parang isang pangako. Ang pangako ng isang bagong simula. Ang pangako ng isang bagong pag-ibig. Mahal din kita, Ara, sabi ni Don Rafi. Kasabay ng pag-iyak ni Ara, bigla siyang niyakap ng tatlong bata. Si Luisa, Carlo, at Mariel ay tumakbo sa kanya, ang nga mata nila ay puno ng luha ng kaligayahan. Mama Ara, sigaw ni Mariel. Sabi ko na, babalik ka. Nagulat si Ara sa mga salita ni Mariel. Hindi siya makapaniwala. Mama, tanong niya. Tumango si Luisa. Opo, Mama. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ikaw na ang magiging mama namin. Niyakap ni Ara ang mabata ng mahigpit. Ang kanyang puso ay nabasak, ngunit ngayon, ito ay nabuna. Ang sakit na naramdaman niya ay unti-unting nawala. Ang pamilya ay nakasama-sama na. Si Ara at Don Rafi, at ang tatlong bata, ay bumalik sa Villa Amore. Ang Villa Amore ay hindi na ang tahimik at malungkot na bahay na nakita niya sa unang beses. Ngayon, ito ay puno na tawanan, puno na pag-ibig, puno na buhay. Ang mga bulaklak sa hardin ay bumubukas na. Ang mga halaman ay nagsisimula ng bumalik sa dati. Isang gabi, habang naaamusal sila, ang lahat ay puno ng tawanan. Ang mabata ay naglalaro, at si Don Rafi ay nakangiti. Ang ngiti niya ay hindi na puno ng kalungkutan. Ito ay puno ng kaligayahan. Ang lahat ay nagbago. Ang lahat ay nagbago para sa isang masaya at magandang kinabukasan. Ang lahat ay nagbago dahil kay Ara. Pagkatapos ng hapunan, si Don Rafi ay lumapit kay Ara, kinuha ang kanyang nga kamay, at dahan-dahang hinakan ang kanyang noo. Maligayang pagdating sa bahay, kung saan tayo nararapat, bulong niya. Ang huling kabanata ay nagsimula sa isang simpleng kasal. Ang Villa Amore ay hindi na ang tahimik at malungkot na bahay na nakilala ni Ara. Ngayon, ito ay punong buhay. Punong pagmamahal. Ang hardin, na dating tuyo at nalalanta, ay puno ng nga bulaklak, at ang nga rosas ay masarap na amoy. Ang lahat ng ito ay dahil kay Ara. Ang nga bata ay nakasuot ng malalambot na damit, at ang kanilang nga mukha ay puno nga kaligayahan. Si Luisa ay nagiging masaya na, si Carlo ay nagiging mas malikot, at si Mariel ay laging nakangiti. Ang lahat ng ito ay dahil kay Ara. Ang kasal ay ginanap sa hardin, sa ilalim ng isang arko ng nga rosas. Si Ara ay nakasuot ng isang puting damit, at ang kanyang muka ay puno ng kaligayahan. Ang kanyang nga mata ay nagniningning. Si Don Rafi ay nakasuot ng isang formal na damit, at ang kanyang muka ay puno ng kaligayahan. Ang kanyang mata ay puno ng pagmamahal. Ang pari ay nagsimula ng magsalita. Sa harap ng Diyos at sa harap ng lahat ng narito, pinagpapala ko ang inyong pagmamahalan. Ang inyong pagmamahalan ay parang isang bulaklak na nagsimula ng nalalanta. Ngunit ngayon, ito ay puno ng buhay. Ito ay isang bulaklak na punong pag-asa. Pagkatapos ang kasal, nag-almusal ang lahat. Ang lahat ay puno ng tawanan at kaligayahan. Ang nga bata ay naglalaro, at si Don Rafi ay nakangiti. Ang ngiti niya ay puno ng kaligayahan. Si Luisa ay lumapit kay Ara. Mama, sabi niya, ang boses niya ay punong pagmamahal. Salamat. Niyakap ni Ara si Luisa. Salamat din, anak, sabi niya. Si Carlo ay lumapit din sa kanya. Mama, sana ay lagi ka na lang nandito. Niyakap din ni Ara si Carlo. Lagi akong nandito, sabi niya. Si Mariel ay lumapit din sa kanya, at niyakap siya ng mahigpit. Mama, mahal na mahal kita. Niyakap ni Ara si Mariel. Mahal na mahal din kita, anak. Niyakap ni Don Rafi ang kanyang pamilya. Ang kanyang puso ay nabasak, ngunit ngayon, ito ay nabuna. Ang sakit na naramdaman niya ay unti-unting nawala.
Ang lahat ng kasalanan niya ay nabura na. Ang pamilya ay nakasama-sama na. Si Ara at Don Refi, at ang tatlong bata, ay naglakad sa hardin. Ang hardin ay puno ng mabulaklak. Punong buhay. Ang lahat ng ito ay dahil kay Ara. Ang huling kabanata ay natapos sa isang masayang tanawin. Si Don Refi at Ara ay nakaupo sa hardin, habang pinapanood nila ang mga bata na naglalaro. Ang kanilang mamukha ay puno ng kaligayahan. Ang Villa Amore ay hindi na ang tahimik at malungkot na bahay. Ngayon, ito ay ang hardin ng pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni na Don Rafi at Ara. Isang kwento ng pag-ibig na nagmula sa sakit at natapos sa isang masayang pamilya. Maraming salamat sa inyong pagmamahal, sa inyong pagsuporta, at sa inyong pakikinig sa bawat kabanatan na kwentong ito. Ang bawat salita ay galing sa puso, at ang bawat kabanata ay puno ng pagmamahal. Ang kwento ni na Don Refi at Ara ay isang paalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kaligayahan. Ito ay tungkol sa pagtanggap, sa pagpapatawad, at sa paasa. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagmamahal sa isa-isa, kundi sa pagmamahal din sa sarili. Sana ay naramdaman ninyo ang bawat kaba, bawat luha, at bawat ngiti sa kwentong ito. Sana ay naramdaman ninyo na ang bawat paghihirap ay may kaligayahan, at ang bawat kalungkutan ay may pag-asa. Sana ay naging inspirasyon ang kwento na ito sa inyo. Huwag tayong matakot na magmahal. Huwag tayong matakot na magpatawad. Huwag tayong matakot na magsimula ng isang bagong buhay. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Sana ay mag-iwan kayo ng isang komento. At ibahagi ninyo sa amin ang inyong nga salobin. Kili bawat sandali.